Ang tikbalang sa lumang bahay. Sa liblib na baryo ng San Roque, kung saan ang makakapal na anino ng mga puno ng mangga ay humahaba sa tuwing lumulubog ang araw, nakatayo ang isang lumang bahay na halos lamunin na ng kalikasan. Kwento ng matatanda, dito raw naninirahan ang isang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao at ulot paa ng kabayo, na mahilig manlinlang ng mga naglalakbay. Ngunit sa modernong panahon, halos kalimutan na ang mga kwentong iyon. Si Maya, isang manunulat na naghahanap ng inspirasyon para sa kanyang bagong horror novel, ay naglakas loob na rentahan ang lumang bahay. Umaasa siyang ang tahimik na kapaligiran at ang misteryo ng bahay ay magbibigay sa kanya ng sariwang ideya. Ngunit simula pa lang ng kanyang paglipat, may kakaiba na siyang naramdaman. Unang gabi pa lang, sa bawat pagaspas ng hangin sa mga sirang bintana, tila may bumubulong sa kanyang pangalan. Ang mga anino sa sulok ng kanyang paningin ay nagkakaroon ng mga hugis na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang abala siya sa pagsusulat, may narinig siyang yabag ng kabayo sa labas ng kanyang bintana. Mabilis siyang lumabas para tingnan, ngunit wala siyang nakita kundi ang kadiliman ng gabi at ang nagtataasang puno ng mangga. Kinabukasan, isang kakaibang bangungot ang gumambala sa kanya. Sa kanyang panaginip, naligaw siya sa isang madilim na kagubatan at kahit anong pilit niyang bumalik sa kanyang bahay ay pabalik-balik siya sa iisang lugar. May narinig siyang impit na tawa ng isang kabayo, at kasunod nito ay ang tinig ng isang lalaki na bumubulong, "Hindi ka makakaalis sa akin, Maya." Hindi na matiis ni Maya ang mga kakaibang pangyayari. Sinubukan niyang umalis, ngunit habang nagmamaneho siya palayo sa bahay, tila nagbabago ang direksyon ng kalsada. Ang dating tuwid na daan ay nagiging paikot-ikot, at sa bawat pagliko, pabalik-balik siya sa harap ng lumang bahay. Ang ilaw sa loob ng bahay ay tila kumikindat sa kanya, na parang nang aasar. Sa huling pagtatangka niya, huminto siya sa harap ng bahay, at bumaba sa sasakyan. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplo sa kanyang mukha. Unti-unti, bumukas ang lumang pintuan, at mula sa dilim ng bahay ay lumabas ang isang matangkad na anino. Nagpakita ang nilalang, hindi na nagtatago sa dilim. May katawan ng tao, ngunit ang ulo nito ay sa kabayo, at ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng malakas na kalabog sa lupa. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, direktang nakatitig kay Maya. "Hindi ka makakatakas sa akin, Maya," sabi ng tikbalang, ang tinig nito ay malalim at nakakapangilabot. "Ang bahay na ito ang iyong magiging huling pahingahan." Sa takot at pangamba, nawalan ng ulirat si Maya, at nang magising siya, nasa loob na siya ng bahay, nakaupo sa harap ng kanyang typewriter. Ang lahat ay tila panaginip lang, ngunit sa kanyang tabi ay may nakita siyang isang piraso ng papel. Nakasulat dito ang kanyang pangalan, at sa ilalim nito ay isang bakas ng paa ng kabayo.